Kasalukuyan silang kumakain sa isang restaurant. Jackie, kain ka pa. Nangangayayat ka na. Oo nga eh, matamlay nitong sagot. Okay ka lang ba, Jackie? Okay lang ako, Vice. Ang cold naman ni Jackie sa akin ngayon. Papansin kong tahimik ito ngayon. Ano kaya ang problema niya? Naiilang tuloy akong umamin sa kanya. Guys, paano ko ba ito sisimulan? Pinagpapawisan na tuloy ang mga palad ko. Mamaya na lang pagkatapos namin kumain. Ba't parang matamlay ka? May sakit ka ba? Hihipuin ko sana ang noo niya kaso umiwas siya. Anong nangyayari sa kanya? Sabi ng isipan ko. Excuse me, Vice. CR lang ako. Sige. Pagdating ko sa comfort room, doon na bumagsak ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Nakaharap ako sa salamin habang pinapahiran ang luha ko. Di ko na kayang tagalan ang kasama siya. Mas lalo ko lang nararamdaman ng sakit. Hindi ko yata kakayaning marinig ang mga sasabihin niya. Alam kong tungkol ito sa kanila ni Bella. Baka maglumpasay ako pag hindi ko na makontrol ang emotion ko. Kaya mo to, Jackie. Hinga lang, kaya mo yan. Nag-retouch ako ng makeup at ayokong malata niyang may bahid ng luha ang aking mukha. Bumuntong hininga muna ako bago lumabas ng CR. Vice, pwede ba after natin kumain uwi na tayo? Para kasi akong sisipunin eh. Ha? Sige. Ano ba yan? Nagmamadali naman si Jackie. Pero basta, di ako papayag na babaunin ko pa rin tong bigat ng nararamdaman ko hanggang bukas. Kailangan ko nang magtapat ng nararamdaman. I can't fight this feeling anymore. Hinatid ko siya sa kanilang boarding house. Kasalukuyan kami nasa tapat ng gate nila. Salamat sa dinner, sis. Salamat din sa time. Sige, pasok na ako. Teka, wait. Jackie, may sasabihin kasi sana ako eh. Napansin kong parang hindi naman interesado si Jackie sa sasabihin ko. Pero bahala na si Batman. Ano yun, Vice? Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Bubukas na sana yung mga bibig ko upang ipahayag ang aking damdamin nang biglang lumabas si Tom. Kanina pa pala ito naghihintay. Oh, Vice, andyan ka pala. Lumapit ito sa amin. Nagulat ako nang inakbayan niya si Jackie sa mismong harapan ko. Mahal ko, kanina pa kita hinihintay. Mahal ko? Tama ba ang rinig ko? Bakit niya tinawag si Jackie ng mahal ko? Sila na ba? Kayo na? Saglit na nagkatinginan ang dalawa. Oo, Vice. Sa wakas. Biglang dumilim ang liwanag sa buhay ko. Tiunting humina ang tibok ng puso ko. Ramdam nito ang sakit ng kabiguang natamo. Pinilit kong umiti. Isang ngiting sa likod nito ay hinagpis at pasakit. Congrats. Yun na lamang ang kaya kong sabihin. Kinakailangan ko nang umexit bago pa ako matunaw sa kinatatayuan. Agad na akong nagpaalam. Pagpasok ko ng kwarto, humarap ako sa salamin. Nakita ko akong sarili. Awang-awa akong tiningnan ng lalaking nasa salamin. Kitang-kita rito ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Binago ko ang sarili ko para sa'yo, Jackie. Pero bakit hindi mo man lang ako hinayaang ipakita yun sa'yo? Bakit? 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 Duguan ng mga kamao kong tumama sa basag na salamin. Nagalat ang maliliit na mga bubog sa sahig. Napasandal ako sa gilid ng kamang naroon. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Hindi ko na alintana ang bawat patak ng dugo na nagmumula sa sugat ng aking mga kamay. Dahil sa walang katumbas na sakit, ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Nang makapasok na sa loob sina Jackie at Tom, hindi napigilang tanungin ang binata sa ginawa nitong pagsisinungaling. Ba't mo ginawa yun, Tom?
Sorry, Jackie. Gusto ko lang alalayan ka sa pag-move on. Alam ko, pero hindi naman siguro kailangan yung magpanggap tayo. Jackie, look. Kunwari lang naman yun. There is no big deal for that, I swear. Malalim na huminga si Jackie. Okay. Labag ang kalooban ko sa ginawa ni Tom, ngunit sa kabilang banda, papasalamat pa rin ako kasi dumating siya kanina. Dahil kung hindi, malamang alam ko na ang susunod na mga sasabihin ni Vice. Ayoko marinig ang sasabihin niya. Hindi pa handa ang puso kong masaktan ulit. Hanggat maaari, kailangan kong umiwas. Ayokong magkaroon siya ng pagkakataong sabihin sila na ni Bella. Hindi ko kaya. Durog na ako. Nagdaan ng 2 araw ng eskwela ngunit walang Vice ang pumapasok. Nag-aalala na ako, maging ang barkada ay nagtataka na rin. Halos sa akin sila nagtatanong pero wala naman akong maisagot. Kailangan ko na sigurong lakasan ang loob kong puntahan ito sa boarding house niya. Best friend ko siya at baka kailangan niya ako. Isasantabi ko muna ang mga hinanakit ko para sa kapakanan ng aming pagkakaibigan. Nasa harap ako ngayon ng pinto ng kwarto ni Vice. Lakas loob akong kumatok. Lang sandaling walang bumubukas. Kumatok ako ulit ngunit wala pa rin. Kinakabahan na ako. Kaya buong tapang kong binuksan ang pinto. Buti na lang, hindi ito nakalak. Nagulat ako sa aking nadatnan. Nagkalat ang mga basag na salamin sa sahig. Nagkalat rin ang ilang bote ng beer. At sa dulo ng kama kung saan nakaupo si Vice, nakita kong tumungga ulit ito ng alak. Hindi ako makapagsalita sa mga nakikita ko. Nilingon lang ako ni Vice habang pinagpapatuloy ang paghit-hit ng sigarilyo. Oh, Jackie. Best friend. Padalo ka. Tara, inom. Alok nito sa akin habang inaabot ang bote ng alak sa akin. Ayaw mo? Bahala ka. Anong nangyayari sa'yo, Vice? Tumayo ito at papalapit sa akin. Anong nangyari sa akin, Jackie? Tinatanong mo kung anong nangyayari sa akin? Wala. Ano wala? Nakikita mo ba yung sarili mo, Vice, ha? Kung may problema ka, pag-usapan natin, huwag yung ganito. Akin na yan. Tama na, okay? Pilit kong inagaw yung boteng hawak niya. Akin na yan. Ayoko. Ano ba? Sabing akin na yan eh. Vice, please. Sabing ayoko eh. Huwag mo nga akong pakialaman. Sigaw nito sa akin. Naiiyak na ako. Dahil sa magkahalong emosyong nararamdaman ko ngayon. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha? Vice, ang sakit-sakit na. Tuluyan ng bumagsak ang luha sa aking mga mata. Talagang masakit, Jackie. Sakit-sakit. Bumalik ka na nga dun sa boyfriend mo. Saglit akong napako sa kinatatayuan habang pinapahid ang mga luha ng pagdadalamhati. Vice, please. Best friend mo ako. Sabihin mo naman kung ano ang problema ko. Humihikbi kong tanong sa kanya. Oo. Tama ka, Jackie. Mag-best friend tayo. Best friend lang. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang mga balikat ko. Mahal kita, Jackie. Tagal-tagal kong nilabanan to kasi ayoko maibang tingin mo sa akin. Tagal kong tiniis. Huwag sabihin. Sinubukan ko. Minsan. Pero tadhana naman pumipigil, Jackie. Hanggang ngayon. Laging may humahad lang. Tapos ngayon, nalaman kong kayo na ni Tom. Jackie, ang sakit. Alam mo ba yun? Ang sakit-sakit. Umiiyak na pagtatapat nito.
mas lalo lang bumilis ang daloy ng mga luha ko sa mga nanginginig. Sinungaling! Sumbat ko sa kanya. Kumuwala ako sa pagkakahawak niya sa akin. Nakita kong nagtatanong ang mga mata niya. Nakita ko kayong naghahalikan ni Bella. Paano mo sasabihin ako ang mahal mo? Galit kong sumbat sa kanya. Nagulat ito sa mga narinig mula sa akin. Marahil hindi nito akalaing alam ko ang bagay na iyon. Di ko yung ginusto, Jackie. Maniwala ka. Hindi mo ginusto? Pero hinayaan mo. Vice, kitang-kita ng mga mata ko kung paano mo siya hinalikan. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo yun ginusto? Jackie, maniwala ka. Nadala lang ako. Ikaw ang nasa isip ko sa mga panahon yun, Jackie. Please. Maniwala ka. Mahal kita. Alam mo, sa lahat ng sakit simula na makita ko kayong dalawa ni Bella, tiniis ko. Iginapang ko lahat ng sakit, Vice. Alam mo kung ano yung mas masakit pa? Kasi alam kong kahit ang sakit-sakit na, mahal pa rin kita. Halos bumaha na ng luha sa silid na iyon. Humakbang palapit si Vice sa akin. Hindi ko alam pero bakit parang may bahagi ng puso kong nagsasabing yakapin ko siya. Hanggang sa naramdaman ko ang parang magnet na nagtulak sa amin upang magyakapan. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit tong sambit habang yakap-yakap ako. Wala nang salitang may narinig, ngunit sa ngayon, ramdam naming mahal namin ang isa't isa. Magkayakap lang kami habang tinutuyo ang luha sa aming mga mata. Iyon na yata ang pinakamasarap na moment. Yung pagkatapos ng lahat ng sakit at bigate, ay may isang malaparaisong naghihintay, kung saan wala ka ng ibang mararamdaman kundi ang wagas na pagmamahal.